Welcome again to our JavaScript tutorial. So today, we will be discussing JavaScript basic events along its subtopics such as overview of JavaScript events, JavaScript event handlers, applying events on the graphical user interface using our mouse events. So we all know na isa ito sa mga common na ginagamit natin sa JavaScript event like our mouse event. At the same time, yung once na nag-load yung page po natin, so may mag-execute na siya na JavaScript type of event natin. So hindi ko i-discuss more on PPT, yung mga basic lang muna, especially this overview, and then mag-focus po tayo dun sa ating hands-on activities kasi medyo marami siya. So, if you're talking about JavaScript events, when the page loads, it is called an event. So, when the user clicks a button, that click through is what you call our event. Other example include events like pressing any key, closing a window, resizing a window, and etc. So developers can use these events to execute JavaScript coded responses, which cause buttons to close window, messages to be displayed to our users, data to be validated, and virtually any other type of response imaginable. So in our JavaScript, an event is an action or occurrence that happens in the browser, which the JavaScript code can detect and respond to. So events are typically triggered by user interaction or browser activities. So events are part of our document object model or DOM level 3, and every HTML element contains a set of events which can trigger our JavaScript code. So stated here, meron po tayong dalawa na nag-trigger sa ating event using our JavaScript. Kapag sinabing some user interaction such as click, okay, mouse event, mouse up, mouse down, intended for mouse event po natin. Pwede rin siyang keyboard events such as key down, key up like that, or we can say submit when a form is submitted. Pagdating kay browser actions naman such as pag once nag-load yung page, resize, and nag-scroll. So, nandyan po ang ating explanation. So, JavaScript event handler. Isa-stop po natin after nitong PPT and let us proceed doon sa ating hands-on exercises. So, event handler can be used as an attribute of our HTML element. It takes the inline JavaScript, dalawa lang po yan, inline JavaScript or we can say function execution code as a value. And whenever any event triggers, it invokes or call the inline JavaScript or executes the callback function to perform the particular action. And if we are talking about inline JavaScript with event handlers, it is a way of adding JavaScript directly inside an HTML element to respond to our events. So stated that directly inside of our HTML element. So instead of writing the code in separate script, like for example, inside of our function, inside of our script tag located inside of our head of our HTML. So ang ginagawa natin is that direct natin ilagay doon sa ating HTML element. So if we're talking about a function execution code in an event, trigger refers to the JavaScript function that runs automatically when a specific event occurs on an HTML element. Instead of writing the JavaScript directly in our HTML element, you can define a function separately and then call it when the event happens. So, meron po ako ditong first example, but let us proceed. Didiscuss ko siya doon sa mismo sa actual. But first example on click is what you call our event handler. But in our HTML, this is what you call our attribute and responsible to perform the elements inside once na trigger po natin using our on click. And ang this word na this, so siya yung responsible to trigger specific object, or we can say responsible to gives a reference to the button that was click. And that is what you call this. So, siya yung bibigay signal na after clicking, oh, ito yung execute mo, like that. So, in JavaScript, pagdating kay method, it refers to the object that owns the method kapag ginagamit natin yung this. Pag ginagamit naman natin siya inside of our function, it refers to the global object or we can say window in our browser. In an event handler, okay, this usually refers to the element that receive the event. So, like, for example, dito nilagay natin sa onClick, ang sabi niya,
Okay, so this gives a reference to our button, what happened after clicking the click me button. So, doon na po siya mag-execute kung ano po yung ating nilagay sa ating elements. Okay, so allow me to explain directly doon sa code natin so that mas makita natin yung expected output natin. So, ito po yung first natin na example by using our inline JavaScript. So, stated na nilalagay natin siya directly dun sa ating HTML element. So, our HTML element here is button. So, on click, style.color is equal to red. Kapag nakiklik natin daw siya, so since that directly nilalagay, and this is what's called inline type of our JavaScript event. So, what happened? So, nandito siya, titingnan natin yung file name niya, 1. So, tingnan natin yung output. Ayan. So, ito yung default output niya. Pag-click ko, so ito yung nagiging main output because it refers to this, that, style, that, okay, color, and then equal to red. So, mayroon pong explanation behind nito kung sige, tingnan pa natin para at least makita natin. Ano bang ibig sabihin nitong mga properties na nakikita nyo po. Okay. So, ito pong mga naka-indicate po sa loob, such as yung ating, for example, dito po mamaya sa function. Okay, that style, background color. Itong style, okay, this is our JavaScript property that allows you to access and modify the inline CSS styles. Okay, again, to access and modify the inline CSS styles of our element. And yung specific nun, ano yon? So, like, for example, border or color. So, this is the specific CSS property you want to change but declared inside of our JavaScript. Kung napansin nyo po sa ating code, okay, so on click, directly, yung value niya is that traverse to our inline JavaScript. This, that general, that style, that specific, that color. So, it refers the font color. Kaya kapag kiniklik po natin ang output niya, ano mangyayari? Magiging red. So, gawin natin siyang, for example, magiging green. So, save natin. I-press natin yung output. Click natin. So, the color of the button is equal to color green. Okay, kailangan master po natin yung mga values sa properties po ng ating CSS. So, yung lahat ng mga example po ng mga CSS properties and the expected value. Kasi pwede tayo maglagay po dito. So, naglagay tayo ng single transaction since that naka-inline lang siya, yun lang yung mangyayari after nito. So, this, that style, that color is equal to green. So, meron tayong expected value. Okay, so, what about, since that single transaction lang yung gagawin niya, what about, so, we're going to perform yung tinatawag niya kaninang function execution. So, since that this is what you call single, or we can say inline, and limited lang ang pwede natin gawin dito. But if we're using function execution type ng pagdi-declare, mas marami tayong magagawa. So, ito yung example po natin. Let us proceed. Okay, so this is what you call function execution type of event, JavaScript event transaction. So, still by using our on-click event handler. So, binabasa niyo po yung function. Di ba nalala niyo po, dun sa function, kapag nagbabasa tayo, common, ito, kapag pure function siya, at we're going to call the value, and kapag naka-paragraph siya, we're going to return the value. Di ba common dito natin siya nilalagay with semicolon. So, this is the main syntax of our function. And this type of function is what you call, again, function declaration. Because wala tayong nakikitang declaration dito na nag-handle ng function followed by our function name. And, of course, kapag once na working na tayo sa HTML element, doon natin siya nilalagay. So, babalik natin siya. Control sa ko lang. Ayan. So, pwede dito may semicolon, with or without, mag-execute siya because hindi naman ganun ka-sensitive si ating HTML sa pag-perform ng value. So, ito yung ating second output. So, sabi niya kanina, once na na-click natin siya, na-trigger natin siya, babasahin niya tong function na ito. So, may corresponding name tayo. Ang gagawin niya, okay, so let div bg is equal to document that get element by ID. Ang pangalan niya i-test. Ito yung kukunin niyang attribute doon sa ating HTML tag na may pangalan na test. So, it refers to our div
So, ID is equal to test. Ito yung ating name. So, kung napansin nyo po, si CSS gumagamit ng ID, si JavaScript commonly gumagamit talaga siya ng ID. Pwede rin siyang name like our PHP. But of course, pinaka-common is that yung ID natin. So, after daw nyo nakuha, anong gagawin? So, sabi natin, div bg, maglalagay tayo ng style. Ang background color niya, magiging color blue. At the same time, yung div bg niya style, magiging color red. Ang div niya style border is equal, magiging for px solid red. So, dito po sa ating CSS, di ba, sabi ko sa inyo kanina, nakikita sila dito sa ID, ito yung value. Ang partner naman niya sa CSS is yung numbers symbol natin or hashtag natin. So, ano ba yung default? So, ang default value niya, ang width niya is equal to 400, ang height niya is equal to 100, ang background color niya is red, color blue, border niya 2px and solid blue, and then text align center, line height niya 100 px, okay, ang font weight niya is equal to bold. Kaya kapag check natin siya, ito yung una nating default output, at once nag-click tayo, nag-execute, kung ano meron po dito, yan po yung i-change niya. Okay, like for example, background color. Ito po yung kanyang from red to blue. Okay, color, font color, blue to red. And next is our border, maging 4px, maging solid red. Ang border dito ay 2px and solid blue. Kaya kapag kiniklik po natin, in-execute niya yung properties, ang elements na nakikita po doon sa CSS properties po inside of our JavaScript. So, nakalink na yung ating JavaScript program na nakokontrol natin yung CSS using our JavaScript. So, take note that in our JavaScript po, hindi siya tulad ng CSS na kapag two words na siya, okay, always separated using our dash. But here, since that ang concept ni JavaScript is naka-camel method, so we need to use the term, okay, single word, like background color. So kung napansin nyo, camel method, ang first letter ng first word niya ay naka-small, and then yung second character ng second word niya is naka-capital. Single word palagi siya. So since that, yan ang concept ni JavaScript po natin. Ang value niya, lagi natin siya ilalagay dito sa loob. Okay, so let us check. Ang gagawin po natin is papalitan natin ng width niya. Gagawin natin siyang 600. So, ang gagawin nyo lang po is that, for example, para mabilis po tayo, we need to copy this. And style width. Okay, gagawin natin ang value niya. Ayan, dapat familiar po kayo kung paano ni-declare at paano yung value niya sa CSS. So, please review. Gagawin natin siyang 800. Okay, so ang width niya dito sa task is equal to 400. Pag click ko, magiging 800 na siya. So, refresh natin. Okay. So, kung napansin nyo, na-execute na po yung ating width. Okay. So, I hope na gigets po natin since direct na yung ating explanation po. Again, this type of JavaScript event listener is that handling the event is what you call function execution, since that, okay, makikita natin yung kanyang behavior, nakaseparate siya, and by using this time script tag. So by the way, common kasi hindi siya dito nakalagay talaga kasi nilalagay natin sa ibang area, bar or HTML, and lahat ng third party na nilagay natin dito dapat sa head or script or CSS, pwede siya dito. Okay? Para pure HTML lang nakalagay sa body and kinocall lang natin siya. So, okay, refresh natin para makita nyo po na same lang yung kanyang output. Okay. So, pwede siya doon sa ating body, pwede rin siya dito. Pero dito siya mas appropriate para at least malinis yung ating pag-declare ng HTML tag sa body. So, more on dito sa ating head tag. So, CSS and script po natin, script tags natin, i-declare po natin dito sa ating head. Yan. So, let us proceed now to our example number 3. So, our example number 3, kung napansin niyo po, binago ko lang po siya. That's the reason why you need to be more familiar po sa declaration of our function, especially function expression, function declaration. Because this time, ang gamit ko po, what type of function? So, function expression. Specifically, I am using name function expression. Bakit nga ulit? Because meron tayong name ng function at tineclare ko siya as constant at ito yung nag-handle. So take note, ang kaiba niya sa function declaration, si function declaration ay tinatawag natin directly yung pangalan ng function, but here, ang tinatawag natin yung declared, okay, variable na nag-handle ng function. So with or without semicolon po, gagana siya. Yan. So let us check the output sa number 3. So, same pa rin po kanina, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito, ginamitan ko po siya ng function expression, specifically named
function expression. Okay? So, yan lang yung kaibahan. Okay, number 4. So, sa number 4 naman natin, naglagay po ako ng dalawang function. Pwede natin execute pag once nag-click po tayo. So, pwede po yun. So, at the same time, this time, ang ginamit ko pong event, so please review your module or kapag once na since naka-copy to online, sa mga viewers po, pwede nyo po i-review yung different types ng mouse events natin. So marami po kasi yan, mouse up, mouse down, diba? Mouse over, okay? Ito po, on mouse enter. So what happened? Para siyang, kapag visit natin yung object, okay, mag-execute siya. Para siyang on mouse over din siya. Pero mas ma-appreciate natin siya mamaya pagdating dun sa ating text field. Okay, so what happened pagdating po dito? Default text size niya is 15 and kapag once na nag-on mouse over tayo, ang magiging font size niya ay magiging 25 at yung kanyang color since naka-div siya is magiging red. So, titingnan po natin yung output niya. So, ito yung function ng change function natin, change font size. Ito yung first function and second function is change C. Okay? Because ang ginawa ko dito, kinumbine ko yung function declaration at ang pangalawa is by using function expression. Okay? Again, name function. Ito yung tinatawag nating event, yung pinaka-concept ni DOM na meron siyang tinatawag na parent na na-execute. So, nilagay natin siya, distinguishing that this is the main function or acting like parent of our function. With or without this, mag-execute pa rin siya. Okay? Nilalagay lang natin siya that to inform us that gumagamit po tayo ng concept ni DOM sa event listener because this is the parent of all events and the term natin na event. Yan. So just review na lang para at least mas mapalawak pa natin yung ating knowledge regarding sa event handlers po natin. So sa mga students ko naman, okay po, just read the PDF file since na tapos na natin i-discuss po ito. So, let us check the output po sa number 4. Okay, so ito po yung tinatawag niyang hover. Pag visit po natin, ayan, nag-change po yung color, pati yung font na ginamit natin because of this specific handler. It refers to on mouse event handler. So, binasa niyo yung dalawang function and this function it refers to function declaration and our second function is function expression, specifically name function expression. Okay, proceed po tayo. So, saan natin siya ginamit? Sa div ulit. So, number 5. Okay, so this time po, ang number 5 natin is change font size. At the same time, on mouse change C. Dinagdagan ko lang po yung properties niya. So, what happened kapag nag-on mouse over, mouse enter tayo at nag-on mouse leave siya? So, kapag ang pointer natin ng mouse, pinasok natin sa object, ito yung execute niya, change font size. Kapag nag-leave tayo, ito naman yung kanyang execute, on mouse leave. Dalawa na po yung mouse event handler na ginamit natin dito. So, let us check. Pag nag-visit tayo, ito yung properties na execute niya. At ito naman yung execute kapag nag-leave tayo. So, hindi ko na-explain kasi na-explain ko na sa una kung ano yung purpose ng mga to. So, i-visit natin yung kanyang expected output. Number 5. Okay. So, ito yung mouse enter. So, in-execute niyo yung characteristic doon kasi kung hindi mo pa siya na perform yung event handler natin or listener natin, ito yung default. Okay, ito yung on mouse enter at ito yung on mouse leave. Okay? So, yun yung kanyang application. So, proceed number 6 po tayo. Okay. Okay, may number 6 ba ako or 11? 11. So, visit natin to kung sino to. So, 11. Okay. Okay, medyo proceed tayo sa next, medyo in advance na po ito. Ayan. Ito yung last topic po natin na i-discuss. So, dito tayo sa text box. Okay. So, sa text box po natin, meron pa ako ditong, ginamitan ko na siya ng ating graphical user interface. Okay, so ang gagawin po natin ay magko-compute po tayo. Kukunin natin yung sum difference quotient and product. Okay, so since that
Sa first example natin is more on mathematical computation. Paano naman po ano natin, yung way ng pag-convert natin. So this time, meron po tayong dinagdag dito conversion method, and it refers to our number. Ito yung general po pang convert. So ng string to number, meron din po tayong parse int, parse double, like that. So yun mga specific po yun. Pero kapag once na in general way, na automatic siya, kapag dineclare po natin, so number, enough na po siya. So convert string input to our numbers. Okay. So, madidiscuss ko sa inyo yung iba pa, pero let us proceed muna dito. Okay, after po natin mapindot yung ating button or maklik, so perform na yung compute sum, and this part of our JavaScript, nilagay ko na po siya sa head, and this function is what you call function declaration. So, let num1, kukunin natin yung value by using document.getElementById num1 dot value. Sino ito? Ito po yung ID. Tingnan natin kung sino siya. Siya po si enter first number na text box. Another one, num2 dot value. Kukunin natin yung value doon sa num2 na ID. So, siya po si text box number 2, enter second number. So, dineclare natin to. Anong gagawin natin? We need to declare because i-convert muna natin siya. Question is that pwede ba i-direct? Yes, pero medyo mahaba po yung computation. So, at least, mas malinis po pag ganito yung way natin. May advantage and disadvantage po yung short and long way ng pag-perform po natin ng reading. So, num1 here, okay? So, ginawa natin, perform natin yung ating addition. Okay, next is that yung subtraction and division and multiplication. So, pag-display ng output, still, ang gamit ko dito is that template literal, backticks pa rin. So, the sum is that, of course, ito yung interpolation natin, string, interpolation natin. So, reading of sum, saan galing yan dito? So, next line, and difference, reading of diff, dito po yan galing, sa argument na nag-handle ng number, okay, num1 minus num2, and product, okay, etc. So, saan siya di-display? Doon po sa ating result. Sino si result? Sa si paragraph. So, ibabalik niya yung output after clicking sa ating paragraph. Okay? Because of this inner.html. So, kapag once na nag-display tayo ng at least, i-convert niya into HTML entities. Okay? Or elements. So, pure. Okay. So, next po natin, let's try po. So, tingnan natin kung ano yung kanyang expected output. So, mag-i-input po tayo like 56 and 3. So, na-perform na yung ating on-click at nabasa na yung function. So, sum 59, difference 53, product is equal to 163. So, because of this process. So, again, nandito po sa task sa head yung ating function. And this is our text box. So, in-attach po natin through our ID attribute. So, value ng ating attribute na ID ang kinukuha ng JavaScript po natin. Okay? So, yun din yung ginagamit natin for our CSS. I hope that clear na po. So, ang method na ginamit natin to convert string into number is what you call number. Kailangan natin to. Pero kapag once naman na plain text lang, hindi na natin kailangan gamitin ito. So, ginagamit lang natin kapag once sa computation. Okay, proceed tayo sa ating next topic is that yung text box 1. Doon tayo sa 2 yata. Okay, so simple lang. Okay, so sa text box 2 naman natin, okay, so this time, hindi pa rin pala sa simple kasi meron akong specific na po ng use. So gumamit pa ako ng concept ni parse int para at least maintindihan nyo siya that this is more about specifically integer, whole number lang siya. Kapag ang number kasi is general method po natin. So this time by using parse, same pa rin yung concept and logic niya. Ang ginawa ko lang po is that ginamitan ko lang ng parse int, di ba? Like what I said, ang Java is that coming from the concept of our JavaScript, coming from the concept of our Java, yung ating JavaScript, so may gumagamit din siyang parse po. So parse int method, ginagamit natin kay camel method to convert our string into integer. So same lang po. Pagdating kay text box 3, ang gamit ko naman dito parse float. Kapag once ang inputted data natin merong decimal value, so ito siya. Okay, so ang ginawa ko, kinuha ko lang po yung ating parse int
yung result niya po sa pag-a-add po. So ito kasi gamit kong event is by using onClick. Pagdating kay text box 3, iba na po yung ginamit kong event listener. So wala po kayong makikitang button. So visit natin. Okay. Text box 3. Ayan. So wala akong ginamit na ano dito na button, but let us try 56 and then 4. So wag ko muna i-trigger. Paano siya mag-trigger yung output natin? So gumamit na po ako ngayon ng event listener at hindi nyo makikita dito kasi dito natin siya dineclare sa window.onload. So please review what's the purpose of this. Ibig sabihin, pag-load ng page natin, what happened. So kinuha niya po yung get element num2. So ito po yung kukunin niya pag type natin add event listener. Ang gamit po natin na event handler here, i-declare niyo po if that is click, mouse event, mouse click, or mouse over, mouse leave, and pag kiniklik po natin siya, okay, ito yung babasahin niyang function. So, kapag nag-load na yung ating page kasi wala tayong button, kaya naalala niyo pa yung explanation kanina, dalawa lang yan user interaction or browser interactions. So, gamit natin ngayon, browser interactions. Then, after niya po, i-click, but what happened after niya? Kasi wala tayong trigger. Ang gamit kong event ay tingnan natin. That click, babasa niyo yung function. Okay. So, window.onload function, marami pong nagtatanong dito na ano pong klaseng function? Yan. Kasi hindi naman siya pwedeng sabihin function declaration kasi wala siyang function name. Alanganin din siya. Kapag function expression naman siya, ano kaya klase siya? Kasi wala naman siyang declaration na like for constant and let. But I'll tell you, this function still is function expression, at this function is what you call our anonymous type of function. Di ba wala siyang name? Anonymous type of function. Still function expression because pinasa natin siya sa window.load. May nag-handle pa rin ng event niya. So this is what you call function expression, specifically anonymous type of function. Like what I said, you need to master the different types ng ating function para at least pag nakita kayo ng ganitong situation, scenario, or gumagamit kayo, it's not difficult for you to understand the scenarios. So document.getElements by ID, kukunin niya si num2, doon niya i-execute si what you call click. Kapag na-click mo siya, so since that on load, big sabihin during the execution ng page po natin or loading ng page natin, compute sum, ipe-perform niya po itong function. So again, click. So ibig sabihin, kailangan po natin to, nag-type po ako kaya hindi siya nag-execute, di ba? So 6 or 8. Kailangan ko to i-click para lumabas yung output. So saan siya naka-declare? Sa window.onload. Pag naka-load yung page, ano yung behavior in-apply natin? After natin makuha yung num2, naglagay po tayo at nakikita nyo ng word na add event listener is equal to click, then babasahin nyo yung function. Okay? So, pag-convert ko ng number dito, pwede kasi tayo mag-input ng ating number na may decimal value. So, parse float. Kasi pwede tayo mag-input ng 56.78. Yan. So, pwede niyang execute kasi naka-float naman tayo. So, for our discussion nga dun sa ating isang subject sa PHP, sabi nga niya, sa user side pa lang kailangan nakalatag na lahat ng security and one of that is our JavaScript. Okay? Proceed tayo sa number 7. Ang first event natin is document.getElementById. Ang event listener, hindi lang siya intended para sa ating graphical user interface such as text field, button, but pwede siyang gamitin sa div. So dito ko siya dineclare, add event listener. Una natin ipiperform is that click. But ang gusto ko i-emphasize ay gumamit tayo ng anong klaseng function. Okay? Anong function yan? So sa JavaScript, this is what you called our arrow function. So kahit walang value na pinapasa sa loob, but still, as long as mayroon din itong symbol and followed by this symbol is what you call arrow. That is not less equal or greater than, but this is what you call arrow function. So, pag once daw na nag-click tayo, ang kanyang border radius magiging 50 px. Okay, next, kapag nag-mouse over tayo, okay, tinapat lang natin yung para siyang mouse enter din. So, mayroon ako explanation dun sa ating PDF what is the difference between mouse over and our mouse enter. So,
Mouse over, what happened? Ang magiging background color niya magiging light green, and kapag once nag-mouse out tayo, magiging light blue na yung kanyang color. So again, ang gamit natin click, mouse over, mouse out. Saan po? Doon sa ating diretso, sa div. So let us check the output. Ito yung default color niya. Okay, based on sa declaration sa taas, dito po. So, inline din yung ating CSS declaration. Ito yung sasabi niyo mouse over, mouse out. Okay? Bumabalik lang siya. Okay, next is text box 8. Tingnan natin. So, si text box number 8 naman, ang gamit natin is on mouse up event listener. So, declared add event listener. So, add event listener, si num2. So, meron pa tayong text box dito, si num2. Okay, we're using ulit onload function. So again, this function is what's called our anonymous function expression. So after the anonymous function expression, anong gagawin niya? Ipapasa niya. So mouse up, yung nakuha niyang value based dito sa ating computation sa function. Okay, ito yung kanyang i-execute. So gagamitan niya ng mouse up. Okay? So, i-observe niya, sino ba si AB1? So, si AB1, so by using arrow function, binasa natin, is that ang gagawin niya? Dito yung conversion, direct po, babasahin yung function. num1, num2, and ipiperform niya yung plus num2 natin. So, i-display niya yung expected result. Ang mouse click kasi combination ng mouse up, mouse down, and mouse up. So, mouse up, binitawan ko yung mouse, lumabas yung sum. Okay? Kasi ang application ko is by using our mouse up. Sa number 9 naman, so medyo complicated na. Paano kung dalawa yung ating function na ilo-load? So, mouse up. Okay, so ibig sabihin, ang purpose nito, niload natin siya doon sa ating onload function para makuha niyo po yung ating num1 kapag nagta-type ka and kukunin niyo yung value. So, that's the reason why after makuha niyo yung value, so, gumamit ako ng function method na call. Okay? So, AB1. Sino si AB1? Si AB1 po siya po yung ating function na pagpapasa ng data. Okay, bakit ito null? Kasi ang syntax po ni call function method ay meron tong this. So, wala naman tayong group na ipapasa. So, that's the reason why it's equal to null. And we have our argument num1 to num2 ipapasa dito kay numx at numy. So, ipapasa muna natin siya kay onload sa window. And after nito, AB2, pagbasa nito, mayroon siyang function na pagpapasahan sa specific event. So, ibig sabihin, kapag mayroon pa kayong iba pang event declaration, okay, magsiseparate po kayo ng declaration ng function kasi hindi siya pwede sa isang event po na like mouse up and dalawa yung babasahin niya agad. So, ipe-perform niya. Maguguluhan siya. So, kasi kailangan nyo ipasa yung transaction dun sa function na yon. So, ang next po natin is after niya ipasa, then ang gagawin niya, i-perform niya yung sum at yung result. So, magiging reference ulit siya. Kaya, ibabalik niya dito yung ating expected output. So, i-view na po niya yung kanyang result. Bakit? Tingnan niyo po sa ating output. Okay. So, AB1. So, saan po lalabas? Pag after niya pasa yung ating result. So, si AB1, okay, after niya mapasa, nandito rin po yung execution sa loob ng onload. So, magiging reference na lang siya pag once na na-perform na natin siya. Pagpasa doon, balik po dito, kasi dito po si ABD. Pagbalik niya, i-ignore niya na to and babasa niya yung result na. Kaya nangyari po, lumabas ang output kasi ang gamit ko ay mouse up. Mouse up, mouse down, and click. Mayroon akong tatlo. So, dineclare ko yung tatlong to, AB2, AB3, as arrow function. At pinapasa ko siya sa specific. Hindi pwede sa isang event, sabay-sabay mabasahin yung maraming function because this is the main syntax. Specific event and after that reading of our function. So, sa mouse up, si ABD, siya po si ABD natin na ipapasa niya kay AB1 sa taas. So, anong gamit natin? Okay, dito is that by using our mouse up. So, mouse up, mouse down, at double click. Kapag nag-mouse up tayo, ang gagawin niyang computation ay
i-add niya. Kapag nag-mouse down tayo, okay, ang AB2 natin, ito po, si AB2, yan, magmamultiply siya. Kapag once na double click natin, so ito siya, so ipasa kay AB3, okay, magpe-perform siya ng division. So, let us check. Ito yung 10. So, okay. Nag-type lang ako ulitin ko pa, nag-click kasi ako dun sa next text box. Gagamitin ko yung tab lang. 34, 2. Wala kayong nakita output. So, sabi niya kapag once mouse down ako, magpe-perform siya ng multiplication. Pag nag-mouse up ako, magpe-perform siya ng addition. Kapag nag-double click ako, magpe-perform siya ng quotient. See, yun yung kanyang application. So, kung tutusin, pwede ko naman to i-diretsohin yung mouse up and reading ng function, and yung declaration niya ay nandun sa taas plus yung computation. Ginawa ko po kasi is that ginamitan ko yung value na kapag nag-unload mo na siya, ang gagawin niya muna is that i-read niya, and after that read, ipapasa niya dun sa ating function. But of course, like what I said, by using that window.onload. So, ang ginawa ko, okay, may function muna na dumaan siya para mag-read ng value, saka po niya ipapasa doon for the computation. So, naka-arrow pointer ako. Pagdating naman doon sa tatlong function, ang first function by using our function name function expression. Second is that anonymous function. And pangatlo is by using our function declaration. Yan. Para maipakita ko sa inyo kung paano siya in-execute yung ating different types ng functions sa previous natin na topic. Okay, so yun lang. I hope na medyo nakapagbigay sa inyo ng konting idea kung paano siya ginagamitan ng function for our JavaScript. So, controlled yung value ng ating graphical user interface and of course our CSS. So, thank you and God bless.